Nagsimula ang X-Men sa German-occupied Poland noong 1944, kung saan isang pamilya ang dinadala sa isang concentration camp. Pinaghiwalay ang mga matatanda at mga bata, kaya pilit nilang hiniwalay ang teenage boy na si Eric Lencher mula sa kanyang mga magulang. Desperado niya itong sinubukang maaboten, pero pinigilan siya ng mga gwardya, at dahil sa matinding emosyon niya, hindi niya sinasadyang lumabas ang kanyang kapangyarihan, dahilan para yumuko papunta sa kanya ang metallic gate. Pero hinampos siya ng isang gwardya gamit ang rifle butt nito sa ulo, kaya nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang taon sa Murdy, Mississippi, si Anna Marie O'Rourke ay nag-aaral kasama ang kanyang boyfriend sa kanyang kwarto. Nang subukan nilang maghalikan, bigla na lang bumagsak ang lalaki. Kaya napasigaw si Rogue at agad na umakyat ang kanyang mga magulang. Pilit niyang ipinapaliwanag na wala siyang ginawa kundi hawakan lamang ito, at sinubukan siyang pakalmayan ng kanyang ina, pero itinulak siya ni Rogue palayo dahil natatakot siyang baka masaktan din niya ito. Sa kasalukuyan, si Jean Grey ay nagsasalita sa harap ng Senado tungkol sa kung paano karaniwang lumalabas ang mutations kapag nagbibinata o nagdadalaga ang isang tao. At kadalasang na-trigger ito dahil sa emotional stress. Pero hindi pinaniwalaan ni Senator Kelly ang kanyang paliwanag at sinabi nitong malinaw na panganib sa lipunan ang mga mutants, at kung wala naman silang itinatago, dapat daw ay magparehistro silang lahat. Karamihan sa audience ay pumalakpak sa kanyang sinabi, at napansin ni Professor Xavier na naghahanda ng umalis si Eric, kaya agad niya itong sinundan sa labas. Nakiusap si Xavier kay Eric na huwag mawalan ng tiwala sa sangkatauhan, pero sumagot si Eric na matagal na niyang narinig ang mga ganoong argumento. Ipinaalala ni Xavier kay Eric na ilang dekada na ang lumipas mula noon at malaki na ang naging progreso ng sangkatauhan simula noon. Pero naniniwala si Eric na ang mga mutants ang kinabukasan, kaya dapat daw ay huwag nang makialam si Xavier sa kanyang daraanan. Samantala, tumakas si Rogue mula sa kanilang bayan upang maprotektahan ang ibang tao mula sa kanyang mapanganib na kapangyarihan, at nakarating siya sa Laughlin City. Pumunta siya sa isang bar kung saan nakita niya si Logan na brutal na tinatalo ang kanyang kalaban sa isang cage fight. Nang matapos ang laban, hiningi ng kalaban ni Wolverine ang kanyang bayad at tinakot itong ibubunyag na isa siyang mutant, pero hindi siya pinansin ni Wolverine kaya sinubukan siyang atakihin nito mula sa likuran. Tinakot siya ni Wolverine at hinati niya sa dalawa ang baril ng may-ari ng bar gamit ang kanyang metal claws. Pagkatapos noon, umalis siya gamit ang kanyang truck, pero lihim na nagtago si Rogue sa storage container sa likod nito. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan niya ang presensya nito. Kahit nag-aalinlangan siya sa umpisa, pumayag din siyang sumama ito sa kanya. Nagpakilala si Rogue, at nang sabihin ni Logan na painitin nito ang kanyang mga kamay gamit ang heater, agad niya itong inilayo at sinabing nasasaktan ang mga taong humahawak sa kanyang balat. Napansin din niyang walang suot na seatbelt si Logan kaya sinabi niyang dapat itong magsuot ng isa, pero sinabi ni Logan na hindi niya kailangan ang kanyang gabay. Bigla na lamang bumagsak ang isang puno sa harap ng kanilang sasakyan, dahilan para tumilapon si Logan palabas ng windshield, habang nag-stock naman ang seatbelt ni Rogue. Napansin niyang may kakayahan si Logan na maghil ng mag-isa, bagay na lubos na ikinagulat niya, at agad ding na-realize ni Logan na hindi iyon simpleng aksidente lamang. May naramdaman siyang presensya sa malapit, at bigla siyang inatake ni Sabretooth na mabilis siyang dinaig at pinatulog gamit ang isang malakas na suntok. Pagkatapos noon ay nagsimula itong lumapit kay Rogue, pero biglang dumating sina Storm at Scott sa lugar, at dahil sa pinagsama nilang pag-atake ay napilitang umatras si Sabretooth. Iniligtas nila sina Rogue at Logan at dinala sila sa Xavier School for Gifted Individuals. Bumalik naman si Sabretooth sa tagong base ng Brotherhood kung saan sinabi niya kay Eric na nabigo siya sa kanilang misyon dahil alam ni Xavier ang kanilang plano. Pero nanatiling kumpiyansa si Eric na hindi pa alam ng mga ito ang lahat tungkol sa kanilang strategy, kaya kailangan pa rin nilang maghanda para sa nalalapit na UN Summit. Samantala, tinulungan ni Jean si Logan na makarecover mula sa kanyang mga sugat. Pero nang magkamalay si Logan, agad niyang sinubukang atakihin si Jean at tumakas. Ngunit telepathically siyang kinausap ni Professor Xavier at ginabayan papunta sa kanyang opisina. Nagtanong si Logan kung nasaan siya, kaya ipinaliwanag ni Xavier na inatake siya at dinala siya ng kanyang mga tauhan doon upang gamutin. Nagtanong din si Logan tungkol kay Rogue, kaya tiniyak ni Xavier na ligtas ito at ipinakilala sina Storm at Scott na siyang nagligtas sa kanya. Ibinunyag ni Xavier na si Sabretooth ang umatake sa kanya at nagtatrabaho ito para sa isang makapangyarihang mutant na si Eric, pero pananatilihin nila siyang ligtas.
Inisip ni Logan na biro lamang ang lahat pero sinabi ni Xavier na alam niyang hindi maalala ni Logan ang kanyang nakaraan. Kaya inalok niya itong tulungan na mabuo muli ang mga alaala nito gamit ang kanyang kakayahan. Nanatiling mapagduda si Logan, kaya ipinakita ni Xavier ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasalita diretso sa isip nito, dahilan para mapaisip si Logan kung anong klaseng lugar ito. Ipinaliwanag ni Xavier na isa itong paaralan para sa gifted individuals kung saan tinuturuan niya ang mga mutants kung paano kontrolin ang kanilang mga kapangyarihan. Pero iyon ay pampublikong imahe lamang nila dahil sa ilalim ng paaralan ay naroon ang headquarters ng X-Men. Ikinwento ni Xavier na noong bata pa siya ay natuklasan niyang kaya niyang kontrolin ang isip ng ibang tao. At noong 17 years old siya, nakilala niya si Eric na may kakayahang manipulahin ang metal. Pero naniniwala si Eric na kailanman ay hindi sila matatanggap ng sangkatauhan, kaya gumawa ito ng sarili nitong grupo ng mutants. Binanggit ni Xavier na kapag hindi sila napigilan, maaari nilang wakasan ang sangkatauhan. Kaya iminungkahi niya kay Logan ang isang kasunduan na kung bibigyan siya nito ng 48 hours upang malaman kung ano ang gusto ni Eric sa kanya, gagamitin naman niya ang kanyang kapangyarihan upang matulungan si Logan na mabuo ang kanyang nakaraan. Samantala, sumakay si Senator Kelly sa kanyang helicopter at sinubukan niyang kumbansihin ang ibang senador na bumoto pabor sa kanyang Mutant Registration Act. Pero lumabas na ang kanyang assistant ay si Mystique pala na nakadisguise lamang. At kinidnap siya nito sa tulong ng kanyang kaibigang si Toad. Muling sinuri ni Jean si Logan at humingi naman ito ng tawad dahil sa pag-atake sa kanya kanina. Natuklasan niya na ang isang hindi nasisirang metal na tinatawag na adamantium ay surgically ikinabot sa skeleton ni Logan, at nakaligtas lamang siya sa procedure dahil sa kanyang regenerative abilities. Samantala, ginamit naman ni Eric si Senator Kelly bilang test subject at ginamit niya ang kanyang magnetic powers upang gumawa ng radiation field na kayang gawing mutants ang normal na tao. Dinala ni Jean si Logan sa kanyang bagong kwarto kung saan sinubukan siyang landiin ni Logan, pero sinabi nitong sila na ni Scott. Nagtanong si Logan tungkol sa kanyang kapangyarihan, kaya ipinaliwanag ni Jean na mayroon siyang telekinetic at telepathic abilities. Hiniling ni Logan na silipin nito ang kanyang isip, kaya nag-alangan man ay sinubukan ni Jean na pasukin ang kanyang mga alaala, ngunit ang nakita niya ay nakakagimbal na mga imahe tungkol sa malungkot nitong nakaraan. Maya-maya, napansin niya si Scott sa labas kaya agad siyang umalis. Tinukso ni Logan si Scott at sinabing mukhang nagseselos ito, pero sarcastically namang ipinaalala ni Scott na siya ang nagligtas sa buhay nito, at binalaan niya si Logan na layuan si Jean. Nang gabing iyon, nakaranas si Logan ng matinding bangungot, kaya pumunta si Rogue upang gisingin siya, pero nagulat siya at aksidente niya itong nasaksak gamit ang kanyang claws. Nag-alala agad si Logan at humingi ng tulong para kay Rogue, pero hinawakan nito ang kanyang mukha at sinipsip ang kanyang healing powers gamit ang balat nito. Nawalan ng malay si Logan habang nagmamadaling dumating ang lahat sa lugar, at sinabi ni Rogue na aksidente lamang ang nangyari. Nang magising si Logan kalaunan, agad niyang tinanong kung ligtas ba si Rogue. Kaya sinabi ni Xavier na maayos ito dahil kaya nitong sumipsip ng life force ng ibang tao, at kapag mutant naman ang kanyang nahawakan ay kaya rin itong kunin ang kanilang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Xavier na ginamit ni Rogue ang kapangyarihan ni Logan upang pagalingin ang sarili, pero kung mas matagal pa siyang kumapit dito, maaaring namatay si Logan. Samantala, sa hideout ng Brotherhood, sinubukan ni Senator Kelly na tumakas gamit ang bago niyang elasticity powers, pero natuklasan siya ni Eric habang ginagawa iyon. Nang subukan naman ni Sabretooth na hilahin siya pabalik, nakawala si Kelly sa kanyang pagkakahawak at nahulog sa dagat, bagay na labis na ikinadismaya ni Eric. Kaya ikinulong niya si Sabretooth sa kanyang cage bilang parusa. Nagawa namang makalangoy ni Kelly papunta sa kalapit na dalampasigan kung saan nagulat ang lahat nang makita siya. At doon niya narinig ang news report tungkol sa nalalapit na UN Summit na gaganapin sa Ellis Island. Samantala, sinabi ng kaibigan ni Rogue na si Bobby na hindi niya dapat ginamit ang kanyang mapanganib na kapangyarihan sa kapwa mutant, at naniniwala raw siyang natatakot na ngayon sa kanya ang ibang mga estudyante sa paaralan. Iminungkahi pa nito na umalis na siya sa school, pero kalaunan ay nalaman nating si Mystique pala iyon na nakadisguise bilang si Bobby. Sinabi ni Logan kay Xavier na nawawala si Rogue. Kaya ginamit ni Xavier ang Cerebro Helmet at ipinaliwanag niyang kaya nitong tulungan siyang mahanap ang kahit sinong mutant dahil pinapalakas nito ang kanyang telepathic powers. Nagtaka si Logan kung bakit hindi na lang niya gamitin iyon upang hanapin si Eric.
Kaya ipinaliwanag ni Xavier na magkasama nilang ginawa ang device, kaya nakagawa si Eric ng mental shield na pumipigil upang matukoy ang kanyang lokasyon. Maya-maya ay nalaman nilang nasa train station si Rogue. Kaya inutusan ni Xavier sina Storm at Scott na sunduin ito, pero nagdesisyon si Logan na sumama rin at kinuha niya ang motorsiklo ni Scott nang walang pahintulot. Natagpuan ni Logan si Rogue sa train, at pareho silang nagsorry tungkol sa nangyari kagabi. Nagtanong si Logan kung bakit ito aalis, kaya sinabi ni Rogue na may isang lalaking nagsabi sa kanya na galit daw si Xavier sa kanya. Samantala, sa paaralan, pumasok si Mystique sa restricted Cerebro room at naglagay siya ng nakal-alasong kemikal sa Cerebro machine. Sa train naman, sinabi ni Logan kay Rogue na tunay na matutulungan siya ni Xavier na kontrolin ang kanyang kapangyarihan kaya dapat niya silang bigyan ng isa pang pagkakataon at bumalik sa paaralan. Dumating din sina Storm at Scott sa station, pero habang nagtatanong si Storm tungkol kay Rogue, bigla siyang inatake ni Sabretooth at sinakal. Sinubukan siyang iligtas ni Scott pero tinanggal ni Toad ang protective visor nito kaya aksidente nitong pinasabog ang buong bubong ng station gamit ang kanyang optic blast. Dahil doon ay nagkaroon si Storm ng perpektong pagkakataon upang tamaan si Sabretooth ng malakas na kidlat at matagumpay na makawala mula sa pagkakasakal nito. Sa kabilang banda, inatake naman ni Eric ang train at mabilis niyang napigilan si Logan sa pamamagitan ng pagkontrol sa adamantium skeleton nito. Kaya nagtataka si Logan kung ano ba talaga ang kailangan nito sa kanya. Pero ibinunyag ni Eric na wala siyang kailangan kay Logan dahil si Rogue talaga ang kanyang pakay. Lumabas si Eric mula sa station, pero napapalibutan na ng mga pulis ang buong gusali. Ginamit niya ang kanyang magnetic powers upang agawin ang lahat ng kanilang mga baril at itinutok pabalik sa mga opisyal. Samantala, telepathically namang kinontrol ni Xavier ang isip ni Sabretooth at pinilit niya itong sakalin si Eric habang hinihingi ang sagot kung ano ang gusto nito sa inosenteng babae. Sinabi ni Eric kay Xavier na ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang patayin siya at iligtas ang babae. Pero kapalit nito ay masasakripisyo ang ilang pulis. Kaya nagdesisyon si Xavier na pakawalan ang kanyang pagkontrol at hayaan silang makatakas, dahilan para makatakas si Eric at ang kanyang grupo gamit ang helicopter. Hindi natuwa si Logan kay Xavier dahil hindi nito naprotektahan si Rogue, pero ipinaliwanag ni Xavier na hindi niya mabasa ang tunay na iniisip ni Eric dahil sa protective helmet nito. Nagdesisyon si Logan na iwan sila at hanapin mag-isa si Rogue, pero nadatnan niya si Senator Kelly sa pintuan na gustong makausap agad si Dr. Jean Grey. Na-realize ni Xavier na isa ng mutant si Kelly, kaya ginamit niya ang kanyang telepathic powers upang balikan ang mga alaala nito at nakita niya kung paano sapilitang ginawang mutant ni Eric si Kelly gamit ang kanyang machine. Ipinaliwanag ni Xavier sa lahat kung paano gumagana ang machine, habang sinabi naman ni Jean na hindi biologically stable ang mutation at tinatanggihan ito ng katawan ni Kelly. Na-realize ni Logan na dahil lubhang nanghihina si Eric tuwing ginagamit niya ang machine, plano nitong ipagamit kay Rogue ang kanyang magnetic powers upang ito na ang magpatakbo ng machine kapalit niya. Sinabi ni Xavier na hahanapin niya si Rogue habang dapat naman silang maghanda para sa misyon, pero nagkaroon ng pagtatalo sina Scott at Logan tungkol sa kung dapat bang sumama si Logan sa kanila o hindi. Samantala, tinanong ni Senator Kelly si Storm kung natatakot ba ito sa mga tao, at inamin nitong mapanganib ang mga ito. Bigla namang naging transparent liquid ang katawan ni Kelly kaya agad na nagmadali si Storm upang ipaalam kay Xavier ang pagkamatay nito. Sinubukan ni Xavier na hanapin si Rogue gamit ang Cerebro, pero naapektuhan ng nakal-alasong toxin na inilagay ni Mystique ang kanyang utak kaya nahulog siya sa coma. Inalis naman ni Jean ang lason mula sa Cerebro at ginamit niya ang machine sa unang pagkakataon, pero nahirapan siyang kayanin ang matinding pressure nito sa kanyang utak. Agad siyang pinuntahan ni Scott at sinabi niyang matagumpay niyang natukoy kung saan dinadala ni Eric si Rogue. Samantala, pinabagsak ni Mystique at Toad ang ilang pulis na nagbabantay para sa nalalapit na UN Summit. Sinabi ni Eric kay Rogue na masasakripisyo ito para sa isang dakilang dahilan dahil plano niyang gawing mutants ang lahat ng world leaders upang hindi na nila tingnan ang mga mutants bilang mapanganib na halimaw. Ipinaliwanag ni Scott na dinadala ni Eric si Rogue sa Liberty Island, at kapag nagtagumpay ito ay gagawin nitong mutants ang lahat ng world leaders. Pero naniniwala silang hindi. Alam ni Eric ang pagkamatay ni Senator Kelly dahil sa sapilitang mutation. Ipinaliwanag din ni Scott na sasakay sila sa Advanced X-Jet upang makarating sa kabilang bahagi ng Liberty Island, pero nagtaka si Logan kung hindi ba sila mahuhuli ng Harbor Patrol o radar. Gayunpaman, kumpiyansang-kumpiyansa si Scott sa kanilang aircraft. Maya-maya
maya-maya ay umalis na sila para sa rescue mission, at narinig ni Eric ang tunog ng papalapit na jet kaya na-realize niyang naroon na rin ang X-Men. Inutusan niya si Sabretooth na manatiling malapit sa kanya dahil manghihina siya pagkatapos niyang ilipat ang kanyang magnetic powers kay Rogue. Habang pumapasok sila sa Statue of Liberty, nag-trigger ang security alarm dahil sa adamantium skeleton ni Logan, pero agad niya itong sinira gamit ang kanyang matutulis na claws. Naramdaman niyang may iba pang tao sa loob ng gusali kaya binalaan niya ang grupo na manatiling alerto. Biglang inatake si Logan ni Mystique na nakadisguise bilang siya mismo. Kinaladkad siya nito papunta sa isang malapit na kwarto at ikinandado ang pinto bago pa makialam ang iba. Naghanda si Scott na pasabugan ang pinto, pero hinila siya ni Toad palayo at itinulong sa likod ng bakal na pinto. Pagkatapos noon ay pinapunta ni Toad si Storm sa susunod na palapag habang itinoon naman niya ang atensyon kay Jean. Sinubukan niya itong atakihin, pero pinigilan siya ni Jean sa ere gamit ang kanyang telekinetic abilities. Dumura si Toad ng nakakadiring likido sa kanya na siyang nagsara sa kanyang bibig. At habang pansamantalang hindi makagalaw si Jean, hinabol naman niya si Storm at itinapon ito pababa sa elevator shaft. Samantala, hirap na hirap si Logan laban kay Mystique dahil sa mabilis at maliksing pag-atake nito na pumipigil sa kanya upang makalapit. Nasira naman ni Scott ang pinto at inalis niya ang malagkit na likido sa mukha ni Jean. Nakabalik din si Storm at gumamit siya ng malakas na hangin upang itapon palabas ng gusali si Toad, pero muntik nitong nailigtas ang sarili matapos kumapit sa metal railing gamit ang kanyang dila. Gayunpaman, tinamaan siya ni Storm ng kidlat kaya nahulog siya sa tubig sa ibaba. Pagkatapos noon, nakita nating lumalapit si Storm kay Logan, pero naramdaman niyang si Mystique lamang ito kaya sinaksak niya ito sa tiyan. Nang makasama muli ni Logan ang grupo, pinaprove nila rito ang kanyang pagkakakilanlan. Sumagot naman si Logan sa pamamagitan ng pang-aasar kay Scott gamit ang kanyang pamilyar na ugali, dahilan para makumpirma nilang siya nga ang totoong Wolverine. Nagpatuloy sila papunta sa tuktok ng estatwa, pero biglang nakaramdam si Logan ng pagkaparalisa at sinabi niya sa iba na umalis na roon. Dumating si Eric at ikinulong silang lahat gamit ang nakapaligid na metal. Inilagay niya si Scott sa harap ni Jean at itinapon naman ni Sabretooth ang visor nito kaya hindi nito mabuksan ang kanyang mga mata. Sinabi ni Scott kay Storm na tamaan si Eric ng kidlat, pero ipinaalala ni Eric na hindi magandang ideya ang kidlat dahil isa itong napakalaking copper conductor. Sinubukan ni Eric na kontakan si Mystique pero hindi niya ito maabot, kaya sinabi ni Jean na patay na si Senator Kelly, at mamamatay rin ang mga taong ito kapag ginamit niya ang kanyang machine, pero hindi siya pinaniwalaan ni Eric. Ipinaalala niya sa kanila na ang mga world leaders na iyon ang kumokontrol sa kapalaran ng bawat mutant, pero sa lalong madaling panahon ay pare-pareho na nilang mararanasan ang parehong kapalaran. Narinig ni Logan ang pagsigaw ni Rogue kaya tinawag niyang duwag si Eric dahil ginagamit nito ang babae sa halip na siya mismo ang gumawa ng plano nito. Hindi siya pinansin ni Eric at lumipad ito papunta sa tuktok kung saan nakagapos si Rogue katabi ng machine. Samantala, nakalaya naman si Logan at nagpanggap siyang walang malay. Nang lumapit si Sabretooth, agad niya itong sinaksak gamit ang kanyang claws kaya itinapon siya nito palabas ng gusali. Naglaban pa silang dalawa hanggang sa inakala ni Sabretooth na nahulog na si Logan mula sa estatwa, pero bumalik ito at tinulungan si Scott na mapalabas si Sabretooth ng gusali gamit ang kanyang optic glass. Na-realize nilang nailipat na ni Eric ang kanyang powers kay Rogue at nagsisimula na ang machine. Sinabi ni Logan kay Scott na barilin ito, pero natatakot si Scott na masyadong mabilis ang paggalaw ng machine at baka aksidente niyang mapatay si Rogue. Tinanong ni Scott si Storm kung kaya ba siyang ilipad pa itaas, pero nag-aalala itong baka lumampas siya sa torch. Kaya nag-volunteer si Logan na siya na lang ang pumunta at sinabing kapag nabigo siya, maaari pa rin nilang barilin ang machine.
Matagumpay siyang naipadala ni Storm pataas sa tulong ni Jin, pero nang subukan ni Logan na sirain ang machine, ginamit ni Eric ang lahat ng natitira nitong kapangyarihan upang pigilan siya. Napansin ng mga participants sa summit ang maliwanag na radiation field na papalapit sa kanila, pero bago pa ito tuluyang makumplito ay binaril ni Scott si Eric, dahilan para magawa ni Logan na sirain ang machine. Napansin ni Logan na hindi na mabubuhay si Rogue, kaya marahan niyang hinawakan ang mukha nito upang masipsip nito ang kanyang healing abilities. Samantala, nag-anyong security guard si Mystique at nagpanggap na sugatan kaya iniligtas siya ng mga tao. Nagising naman si Xavier mula sa kanyang coma at agad niyang tinanong kung nagtagumpay ba sila. Sinabi ni Jin na oo at itinuro si Logan na walang malay sa kabilang kama. Hindi nagtagal ay nagkamalay si Logan at tinanong niya kung kumusta si Rogue, kaya sinabi ni Jin na maayos ito, pero mukhang nagkakagusto raw ito sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Logan na iisa lamang ang babaeng laman ng kanyang puso. Kalaunan, tinupad ni Xavier ang kanyang pangako at sinabi niya kay Logan ang tungkol sa nakalimutan nitong alaala tungkol sa isang military compound sa Alkali Lake sa Canadian Rockies. Binalaan niya si Logan na kakaunti na lamang ang natitira roon, pero naniniwala siyang maaaring makahanap si Logan ng mga sagot doon. Nagpaalam si Logan sa kanila at ibinigay niya kay Raj ang kanyang name tag habang nangangakong babalikan niya ito balang araw. Sa huli, nakita nating ninakaw ni Mystique ang pagkakakilanlan ni Senator Kelly at kinumbinsi nito ang lahat laban sa bill habang nakakulong naman si Eric sa isang plastic prison. Doon ay binisita siya ni Xavier upang maglaro ng chess kasama siya at tingnan kung may natitira pa bang pag-asa para sa kanyang redemption. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Joshua, Yeni Gamban, Aljay Alguna, Roberto Alolino, Ann Cabiel Ann, John Mark Flores, Ander Ana from Mambugan Saruna, Archie Kente from Kalibo Aklan, John Paul Pitogo from Lapu-Lapu Cebu City, at Takasanti from Cubao Quezon City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.